What's up mga kabakal? Pinoy Welder here from Quebec, Canada. At ayan nga, bumili tayo ng argon at saka aluminum MIG wire at isa-set up natin itong ating Vebor MIG welding machine. Maliit lang siya, 60 cubic feet yung capacity niya at nasa mga 2 feet yung taas niya at tamang-tama siya sa mga mobile welding services. Yes, I do mobile welding services. I'm located here at Notre Dame du Nord, Quebec. Boundary lang kami ng Ontario. New-Liskeard yung pinakamalapit na city ng Ontario sa amin. So para doon sa mga kababayan natin na gustong magpa-repair dyan, no? O meron kayong mga sasakyan na nangangailangan ng welding. Halimbawa ay frame na kalawang ina, katulad nito. Ayan yung aking unang kliyente. Kontakin nyo lang ako, yung mga ATV, bangka na nangangailangan ng welding. Ayan, kayang-kaya natin gawin yan. At ito nga kaya ako nag-set up ng aluminum welding ay meron akong kliyente sana na sira naman yung timon ng kanyang bangka. Kaya lang wala pa akong setup na aluminum nung kaya hindi ko siya nakuha. So, umpisan muna natin sa pagtanggal ng wire na naka-setup dito kasi gasless flux core yung nakasalang dito eh. Para dun sa mga baguhan dito sa page natin, my name is Nelbert Abella, aka Pinoy Welder. 6 years na ako dito sa Quebec, Canada. PR na din ako. At nandito na rin yung aking mag-ina. At test the graduate lang ako sa Pilipinas. At dahil dyan ay nakarating ako ng Japan. 3 years straight at yun nga dito sa Canada. Para naman doon sa mga curious dito sa aking welding machine, ang pangalan niya ay Vebor 250A. Binili ko siya sa Temu. Nasa 323 yung pinagbayaran ko dyan. Tax included. At dito naman sa tangke na ito ay nasa 290. Plus ang refill niya ay 90. Tapos yung dalawang wire naman na kasama niya na 0.8mm. Isang 40-43 at isang 53-56. 19 ang isa. Inabot din ng 450 kulang-kulang yung pinagbayaran ko dyan. Sa Napa Auto Parts ko sila nabili. So meron akong unboxing nito kung gusto nyong panoorin. I-browse nyo lang dito sa page. Kaya na nito ang tatlong process. Kaya niyang stick, MIG at saka TIG. Sa TIG naman, bakal or stainless lang yung kaya niya kasi hindi siya AC/DC welder. So, isa-set up natin yung aluminum natin sa MIG. So, pag aluminum MIG, pure argon dapat yung gamit natin gas dito. Ano? Polarity naman, dapat positive yung welding gun, tapos negative naman yung ground natin. So, yan palang argon regulator niyan, hindi kasama yan. Kaya, bumili tayo, mura lang naman yan. So, yung gas flow ko, sinet ko sa 50. Tapos, yan yung ating setting. So, testing lang muna tayo sa mababa. So, meron tayo ditong dalawang plate na aluminum. 1/4 inch ang kapal niya. So, ginatlaan ko siya ng grinder para tuwid yung welding natin. Unahan muna natin yung wire na 53-56, then yung 40-43. So, tingin ko medyo mabilis yung wire speed niya, kaya binabaan ko siya. Sorry, hindi ko na siya na videohan, pero binaba ko yung wire nito. Kasi bukol-bukol yung hinang niya, ibig sabihin, hindi kayang sunugin ng sinet mo na voltahe yung wire na lumalabas. Kaya kailangan bagal natin yung labas ng wire. So, dito naman kuminis-kinis siya, kaya lang parang hindi pa siya ganun ka-smooth. Kaya naman tinaasan ko ng konti naman yung voltahe para mas masunog niya ng maayos yung lumalabas na wire. So, dito masyadong flat siya. Ibig sabihin, mataas naman yung voltahe. Kaya ang ginawa ko, binabaan ko lang konting-konti lang yung set ko sa voltahe. At hopefully, yan, maganda na yung outcome niya.
Ayun, narinig nyo. Ang ganda ng tunog, di ba? Parang nagpiprito lang kayo ng bacon. Pag ganyan tunog, talagang maganda yung outcome niyan. Tingnan natin. Ayan, oh. Wow! Diba? Pwede na, oh. Ganda ng hinang niya, mga kabakal. So, ito yung unang hinang ko. Ito naman yung pangalawa. Ito yung pangatlo at ito yung pang-apat. Pwede na tayong tumanggap ng welding jobs ng mga bangka. Madaming bangka dito na aluminum dito sa Canada. So, may mga bangka dyan, may mga butas. Ayan. Kaya natin i-repair yan. And without further ado, yung English, tumako naman tayo dito sa 4043 na wire. Tingnan natin kung alin ang mas maganda. Iset lang natin siya sa tamang mode dun sa AL. AL is for 4043 and AL blinking is for 5356. So, initin lang natin ng konti yan. Kasi malamig na dito sa garage. Winter na kasi. Para mawala din yung impurities niya, yung mga contaminants niya. Kung may acetone nga, sana papahidan pa natin ang acetone yan para mas malinis. Wow. Look at that. So beautiful. Ganda, oh. Ang ganda na sana mga idol, oh. Kaya lang, bumara yung wire natin dito sa may feeder. At napansin ko, hindi ko nga pala napalitan yung aking roller. Ang kailangan nga pala nito ay yung roller na U-groove at hindi yung B-groove. Pero okay naman siya. Yan naman yung gamit ko dun sa isang wire yung B-groove Hindi naman siya nagka-problema. Siguro malambot nga lang talaga itong 4043. Tirahin na natin yan. Baka matira pa ng iba Ayun, patay na naman. Bumara na naman, guys. Pero ang ganda na ng hinang nyo. Parang mas makintab ito kaysa dun sa 5356, Maganda sana itong si 4043, kaya lang panay ang bara. Tingnan nyo, dami kong nasayang na wire. Lugi tayo dyan pagka ganyan. So, nag-search ako sa Google kung anong pagkakaiba niyang dalawang wire na yan. So, itong si 4043, mas mababa ang tensile strength niya kaysa dito sa 5356. Itong si 4043 meron lang 20,000 PSI, samantalang ito namang si 5356 ay mayroong 25,000 PSI. And in terms of appearance, mas makintab si 4043 kaysa kay 5356. So para sa akin, sa setup ko, mga small jobs, nag-uumpisa pa lang naman tayo. Dito na ako sa 5356 kasi hindi siya takaw bara sa wire feeder. At tingin ko mas matibay, mas maganda, mas matutuwa ang kliyente, di ba? Ito namang welding na ito sa T-joint na to, ito ay 5356. Kung gusto nyo panoorin, ito yung hinang ko dito sa T-joint na to. So
So ayan yung aking settings, 21.9 volts at 170 ang wire speed. So tingnan natin yung resulta niya. Ayan, dun sa pahuli parang medyo kinakapos yung wire niya, siguro dahil hindi ko pa napalitan yan yung roller niya na kailangan ay U-Groove. Pero konting adjustment na lang yan. But all in all, I'm very happy dito sa performance nitong aking Vebor 250A welding machine. At excited na ako na makakuha talaga ng real welding project ng aluminum. At yun lang mga kabakal, see you sa next video. Bye-bye!